sa'yo, hindi dito eh. Nasa squatter. Ewan ko ba bakit yung ganitong restaurant ay nag-hire ng mga katulad mo? Eh mukha kang malnourished. Hindi sa mga kagaya ng mga benta mo na pang mahirap. Hindi ako kumakain ng mga ganyan, no? At lalo pa akong yayaman kapag pinakasalan na ako ng boyfriend kong mayaman. I-set up natin yan. Okay? Ayain mo siya makipag-date doon sa restaurant natin, tapos gawin natin yung plan. Okay ba yan? Sige tayo. Hi ma'am, good morning! Ma'am, welcome dito sa POTG restaurant, ma'am. Saktong-sakto, dito ka pumunta. Napakasarap dito sa restaurant namin. Tsaka ma'am, ito yung mga bestseller namin, no? Ang dami namin pagkain dito, ma'am, na masasarap. Bagay sa itsura mo. Ma'am, ito, pili ka na. Ano ba gusto mo, ma'am? Steak, salad? Pwede ba tumahimik ka? Tinawag na ba kita? Di ba hindi? At nakita mo ako, kakaupo ko lang. Pwede ba bigyan mo ako ng time na makapagpahinga ng konti? At kailangan ko rin mag-retouch kasi darating yung boyfriend ko. Ma'am, pasensya na po, Hindi ako tumatanggap ng mga pasensya mula sa mga waiter na katulad mo. Alam mo yung bagay sa'yo? Hindi dito eh. Nasa squatter. Ewan ko ba bakit yung ganitong restaurant ay nag-hire ng mga katulad mo? Eh mukha kang malnourished. Sige pa, ma'am. Kukuha na lang po muna kita ng maiinom para kumalma ka po. Visit. I-stress ako dito. Kailangan maging maganda ako. Pati naman ang boyfriend ko. Ma'am, magandang araw po. Baka gusto niyo po ng kakanin. Isa ka pa eh. Alam mo, dumadagdag ka sa init ng ulo ko ngayon. Bakit ka dito nagbebenta ng kakanin? Eh nakita mo naman, di ba? Restaurant to. Tsaka, pumunta ako dito para bumili ng mga mamahaling pagkain. Hindi sa mga kagaya ng mga benta mo na pang mahirap. Hindi ako kumakain ng mga ganyan, no? At lalo pa akong yayaman kapag pinakasalan na ako ng boyfriend kong mayaman. Ma'am, sige na po. Kahit isang piraso lang, pandagdag lang po sa pambili ng gamot ng anak ko. Sakit po kasi. Nakakabwisit ka na, no? Nakakabwisit ka na! Bigay ka ba? Mga katulad ng bobo eh. Hindi makaintindi. Sabi niya hindi ako bumibili ng ganyan eh. Pwede ba umalis ka sa harapan ko? Tsaka yung anak mo, kung malapit na yung mategi, wala akong pakialam. Gagawin mo pang responsibilidad ko yung anak mo? Kaya pwede ba? Huwag ka dito magbenta. Doon ka sa labas! Lumayas ka! Pasensya na po. Ma'am, ito na po yung tubig mo. Ano po nangyayari dito, ma'am? Eto, pinagbebentahan ako ng kakanin niya. Pwede ba paalisin mo to? Nasisira yung araw ko, pati yung beauty ko. Kailangan hindi ako stress kasi magpo-propose sa'yo yung boyfriend ko. Kaya pwede ba? Paalis na mo na. Ma'am, di naman po pwede. Nagbebenta lang naman po siya. Baka po kasi kumain din siya dito eh. Hoy, ikaw, kung ayaw mo mabigyan ng problema dito, sundin mo ako. Alam mo, pag dumating yung boyfriend ko, humanda kayong dalawa. Kasi gagawan ko kayong problema. Makukulong kayo kasi magaling yun na abogado. Kaya kung pwede, sundin mo na ako para naman hindi ako ma-stress. Pwede ba? At bakit naman po kami makukulong? Wala naman po kami ginagawang masama. Ganun. Siyempre gagawan ko ng paraan. Humanda kayong dalawa. Sobra naman ata yan, ma'am. Naghahanap buhay lang naman yung tao eh. Pwede ba kayong dalawa? Bakit ba kayo nagkakampihan, ha? Siguro, tatay mo to, no? Kaya dito mo pinapabenta. Kasi alam mo, mayayaman ng mga pumupunta dito. Tama ba ako? Ha? At ikaw naman, opportunista ka din. Kung ano sinasabi ng anak mo, sinusunod mo. Para magkapera kayo. Para mabuhay pa yung anak mo nasa ospital. Di ba sakit? Teka lang Hindi ko siya tatay. May respeto lang ako sa matanda. Hindi ka tulad mo. May respeto ko sa kanya. Pero ako na customer dito, wala kang respeto. So nasaan yung customer service na sinasabi mo? Alam mo naman, di ba? Customer is always right. Ma'am, walang galang na Hindi naman lahat ng customer tama. Lalo na sa katulad mo. Di ba nakapag-aral ka naman? Ba't di ka marunong rumespeto? Sorry, hindi ako rumurespeto sa mga katulad yung hindi ko kalibel.
mga pobre, mga hampas lupa, at naghahanap ng pera. Alam niyo, talagang napaka-opportunista niyo. Kasi, yung perang sinisweldo sa inyo, galing sa mga katulad ko na mayayaman. Diba? Brian! Hindi ko ganito ka. Mabuti na lang dumating ka. Kasi itong dalawang to, minamaltrato ako, sinisigawan ako, hindi ko naman sila inaano eh. Tsaka, ang pangit pala ng mga ugali ng mga tao dito. Kasi itong waiter na to, oh, ang cheap-cheap. Hindi man lang ako nirespeto. Alam naman niyang mayaman ako. Tapos nagpapapasok pa ng mga dugyot na ganitong tao. Nagtitinda ng kakanin. Di ba hindi yan ang pwede sa mga restaurant? Kaya, bigyan mo yan ng problema. Idemanda mo yan. Ipakulong mo sila. Oh, Tay, Jaboy. Nga pala, mag-propose na ako dun sa girlfriend ko na si Eden. Aba. Nung ngayon lang ata namin makakausap yung girlfriend mo at makikita ng personal ah. Eh, Tay, tagal naman na kami nun ni Eden. Yun na nga eh. Matagal na kayo. Pero sa picture pa lang namin nakikita yung girlfriend mo. Tsaka, alam mo, nung nakita ko yung picture ng girlfriend mo, hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Mukhang lolokohin ka lang no, mukhang peperahan ka nga lang eh. Tsaka kuya, kailangan muna natin malaman yung totoong ugali ng girlfriend mo. Mamaya, pirahan ka lang o lokohin ka lang eh. Hindi mo kayong masyadong ganyan sa girlfriend ko. Alam mo Brian, sa panahon ngayon, mabuti na yung makakasigurado tayo. Wala naman kami masamang intensyon eh. Gusto lang naming makita kung totoo ba talaga na mahal ka niyang babaeng yan. Ganito na lang kuya. Magpapanggap ako na waiter sa restaurant natin at doon mo siya iyain mag-date. Magandang idea. Tapos, magpapanggap ako nagbebenta ng kahit anong kanin, ganyan. Titingnan natin kung bibilan ba niya ako o maaawa ba siya sa akin. Eh, sige Tay, mabait na tao yun. Hindi katulad nung inisip nyo na no agad. O sige, iset up natin yan. Okay? Ayain mo siya makipag-date doon sa restaurant natin. Tapos, gawin natin yung plan. Okay ba yan? Sige Tay. O siya paano, magbibihis na ako para mauna na ako sa restaurant natin ha. Sige, Jaboy. Tawagan mo na para ma-set up natin yung oras. Okay na? O di ba Brian, tama kami ng kapatid mo? So sinet up niyo ako? Sinabotahin niyo ako mag-ama? Mga walang hiya kayo! Buti na lang talaga, Jaboy. Tay, naniwala ako sa inyo. Kundi, buong buhay ko pagsisisihan niya ang babaeng yan. So, totoo nga. Tama nga yung instinct ko nga na magpro-propose ka sa akin. Brian, ituloy mo yun. Ituloy mo yung proposal sa akin tapos magpakasal tayo. Para saan pa, Eden? Ito na oh. Nakita na lahat ng ugali mo. Sa palagay mo, itutuloy ko pa yung kasal natin? Brian, please. Nahihibang ka na, Eden! Kaya ko naman magbago eh! Kailan? Hindi na! Alam mo, kapag masama ang ugali ng isang tao, wala nang way yan para magbago pa. Pwede naman siya magbago, pero sa ibang lalaki. Siya manggagago. Mga walang hiya talaga kayo! Tama na, Eden. Tsaka, alam mo ba kung ba't ngayon lang dumating si Kuya Brian? Kasi kanina ka pa niya pinapanood sa CCTV. Ano? Pinapanood ako? Paano nangyari yun? Bakit siya may access? Kasi kami lang naman ang may-ari ng restaurant na to. Brian, bakit hindi mo sa akin sinabi? Sana aware ako, di ba? Hindi sana kung sinabi niya, hindi mo gagawin ito sa amin, di ba? Mindset ba?
Kung ako sa'yo, Brian, palayasin mo na yan. Brian, hindi mo ito magagawa sa akin. Alam kong mahal mo ko, hindi ba? Huwag mo itong gawin sa akin, please. Huwag ka maniwala dyan sa... Huwag ka makinig dyan sa mga pamilya mo. Sige na, Aiden. Tama na. Umalis ka na. Tsaka, magkita na lang tayo sa korte. Didimanda kita. Brian, ano ba? Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong gawin to sa akin. Umalis ka na. Sige na. Alis na! Bye-bye! Instant karma! Bye-bye! Kaya tapos! Kaya ikaw, Brian, sa susunod kasi, ilalanin mo mabuti yung taong pakikisama mo, yung magiging girlfriend mo. Kaya nga, kuya, hindi naman namin malalaman ang ugali niyo sa picture lang eh. Tay, Jaboy. Buti na lang talaga. Naniwala ako sa inyo. Salamat ha. Basta, sa susunod, ilalanin mo mabuti ha. Opo, Tay. Sige na. At magtitinda pa ako ng kakanin. Dahil ba ba? Kulang ang laman eh. Props eh.